nilang pagkapanalo sa game number 3 ay napatagal pa nila ang larong ito. Punta na tayo sa ating casters. Twisted Minds fighting for their chance habang match point still dito ang Onyx Philippines. Pasok muna tayo sa ating game number 4. Kabang-abang ito kasi finally ay nakita na natin ang Baksha na madalas natin nakikita sa ibang mga regions. Brusco! At nagpapakita na kagad Brusco! Oh! Ay na-burst blood doon. MP the King pa nakakuha nun. Yeah, this was an interesting choice for Onyx Philippines to go for the Cho pickup. Even though yung concept nito ay understandable naman, no? Meron kang pick off against these zeros on the side of Twisted Minds. Pero halos lahat kasi sila may sariling way or may kanya-kanya silang way to adhere to that problem. You have to revitalize mula dito kay Escalera. Si MP the King merong electrifying beats if may access siya ron. And then, very rare natin makikita ang Granger na naka-purify. Oo, ganon kaingat. Katulad kanina, diba, we are very worried doon sa mga sudden wind of nature dito para kay Oplade. This just shows na aware siya na siya talaga yung pinakakailangan bumuhat din later on sa damage man yan or sa positioning. Yeah. Alam mo, ano eh, sa side ng Onyx Philippines, marami sana magandang last pick. Even yung Esmeralda, sa totoo lang, maganda kasi pwede niyang sipsipin yung shield nung Joy, nung Eve. Kaso ang problema kasi may back siya, meron siyang anti-kill. And yung X-Borg siguro, isa rin sa naisip dito ng Onyx Philippines is even though maganda yung X-Borg laban sa ibang heroes ng Twisted Minds, may Joy kasi na kayang tumanggal dito sa Basag Peraga kagad. Armor. So baka naipit din yung Onyx Philippines dito to just go back comfort. Pero itong Roam back siya na ginagamit ng Twisted Minds, it's very unfamiliar to the Filipino audience kasi bihira natin makita to. Last time nakita natin to, nasa kamay pa ng AP Brent. Yeah, and even nung na-discuss din to ni Renmar, parang yesterday, parang mas in-expect niya to the jungle to lalabas. Pero with this Twisted Mind, twisting somewhat the meta na gusto nga nila i-create, creating their own persona. First turtle for them. Yeah. Ang dami kasi ang dami nga binibigay ng isang backshot. Technically, halos lahat ng meta roamers ngayon, meron siyang component, meron siyang leash technique. Since jungler dati si Baksha, kaya niya mag-leash, binababa yung cooldown niyan. Meron siyang raw tankiness as a utility jungler din. And yung mobility, meron din siya. And then, get this, revitalize holder pa. Ay, oo nga pala. Kaya No? nga, no, kumbaga, equip siya ng mga proper equipments na kinakailangan ngayon even as a roamer. Tsaka medyo binabawasan niya talaga yung sustain power ng kalaban kasi yung kanyang ultimate, yung turquoise Puissance, 'di ba tinatanggal life drain kasi yun eh. So talagang yung mga option ng iyong kalaban ay matatanggal mo, no. Kagaya nga nung kanina, pwede nga tayo mag-Esmeralda, kaya lang ang problema, isipin mo, may back siyang nakaharap. Kakasabi lang kanina na roadblock, hindi lang basta roadblock yung nilalagay dito, kumbaga ng Twisted Minds. Mag-mention yung life dream, sobrang laking bagay ito sa kanilang play, lalo in close proximity, di ba? Tsaka bihira sa mga roamers yung may raw damage reduction na built-in sa kanilang ultimate na halos antay pa sa mga typical meta heroes. Ang tago dito sa mga ganitong hero, mga anti-hero. Anti-hero. Anti-meta nga to eh. Parang ayaw ka palaruin. Oo, yung mga ganitong klaseng heroes na lumalabas sa meta, minsan lang sila lumabas, yung parang sobrang perfect mo, ba't di ka namin pinipick? So ngayon na-discover siya ng mga team, yung resurgence ng Hylos, nung pagbabalik ni Esmeralda for 1 week, biglang napigilan ng isang Baksha. Tama ka dyan. Yung explain nga natin yung Esme, na kanina maganda sana ang idea, but with the Baksha alone, ang dami niyang nakontra, nasay ko sa draft pa lamang, no? And that's the beauty na maganda rin yung ideas ng coaches nyo. Pero ngayon, balik tayo real quick dito sa magiging pag-up ng ating pangalawang pagong ng laban. Maaga rin dito ang tatao sila Brusco. Okay, nakahawak na ni Escalera itong pagong. Brusco, sumisilip din. Siya na yung jungler! Naalala ko yung mga ganyan eh. Grabe, no? Uy, wait lang, may 1v1 na nagaganap! Pero it's a prank pala. Akala niya 1v1, naging dalawa yon. At mamadaliin na ni MP the King na kunin yung ikalawang pagong ng laban. At may ginagawa din pagplato dun sa may top lane. Sinasabayan lang ng Onyx Philippines sa pag-ikot para na monitor nila kung malapit-lapit na ba yung reaksyon na manggagaling sa Twisted at hindi lang nga nila pinansin. Basag ata yung Torre sa itaas. Minadali lang ng Onyx. Ang dami nangyari na. First blood, first turret destroyed, tapos turtle na nakuha nga dito ng Twisted. Na-miss ko yung mga ganitong play. Yung, sige, sa inyo na yung turtle. Amin yung gold lane. Grabe, no? And
important to mention din na sa outplay na sobrang ingat pa yung agad nila na napuruhan doon. And imagine yung play nila doon, may kasama pa ang Torre. Makati-kati yun. Yeah. Although, mukhang malaki, no? Kasi nakabasag ng tower dito yung Twisted Minds. Malaki siya in terms of the, the long-term effects. Yeah. Pero currently, yung economy ng Twisted Minds ay hindi naman ganun nasaktan. Kasi technically naghati si King Kong tsaka si Kelra. So, hindi ganun kasama yung trade for Twisted Minds. As long as nakakakuha pa rin dito si MP the King, siya pa rin naman yung nangunguna pagdating sa level. And in terms of experience, yung importante is hawak ng Twisted Minds yung kalamangan dito in terms of the scaling for MP the King. Yeah, and wala na establish na gap, kumbaga, diba? Pero speaking of long-term, another long-term threat na naman na natanggal. Bottom side naman, Burrito. Yun nga, alam naman natin, hindi na tumutubo yung mga yan. At mas malalim ang, kahit itanim mo yan, pre, di tutubo yan eh. Kahit anong dilig mo dyan. Oo, malalim. Oo, buti may buhok ni Ingat. Oh. Oh, wait lang, tumubo na nga rin! Kasi namatay na kagad si Super Prince dito. Ngayon, sinalunan ni Brusco. Lahat ng damage at punishment Kirk? mula sa Twisted Minds. Papasok si King Kong. Gagamitin na ba yung shadow kill? Si Kirk ay pumasok. Wala na mga minions dito ang Twisted Minds. Si James ang may ipit din. Tumama yung si Bat. Kera ay pumasok. Kaya lang mali ata ng papasokang liga dito. Atras muna kagad siya. At ang Twisted Minds nanalalaso na. In an instant, 3 men down for the side of Onyx. Yep, and malaking bawi yun for outplayed. Ngayon, natapos si Skypiercer. Medyo na-delay ng konti, pero right on track yung momentum dito ng Twisted Minds. Medyo kalungkutan lang is hindi sila nakakuha ng Torre kasi talagang tinapon ng Onyx Philippines yung kanilang mga katawan para madepensahan yung mid lane tower. Pero panibagong pagong, 3 neutral objectives yung nakuha dito ng Twisted Minds. For Onyx Philippines, dodge sila ngayon. Nasa dodge game sila ngayon kasi hindi pwedeng magkaroon ng team fight na lalamang ang Twisted Minds since buo na nga yung Skypiercer para kay Outplayed. And even the gold established, meron na sa Twisted. Napaganda ng Sipa. Naku, hindi nakagalaw si JC doon. Pasok din si Escalera. Buhay pa ba si James? Tataka siya dito. Nagamit yung kanyang flicker. Pero may sunog. Pagpagan mo, pre. Pero nasunog pa rin mula kay Super Prince. Ngayon ang pagpakawi ng Super Mage ay narito na. Grabe yung Monster Mage. Double kill. Anong dodge? Ito talaga yung Caster's Curse eh. Anong dodge? Flicker, Sipa, gawan natin ng play, gawan natin ng solusyon, and with just one play in the mid from Super Prince and Brusco, nabaliktad yung storya ng game. Twisted Minds, as quick as that skirmish went, recovery mode ngayon ang Twisted Minds. Yung 2,000 gold lead na hawak nila kanina, napunta sa Onyx Philippines. Nagre-recover pa lang. Pumatay na naman ng isa dito si King Kong. At hindi pa papagmahingayin dito. Naku, hindi pa tatapos ang laban na James Ito. Naku, nasunog na naman pagpagan mo, pre. Hindi na niya mapapagpagan. At hindi lang pagpagan, kailangan mo talaga dahil ang Onyx Philippines ay diretso na ata sa may bandang ginakuha shadow ni gamit. Papasok pa siya dito, nakabitan ditong si Escalera. Masyadong makunat, balik na naman si King Kong, may minions pa sila. Diretso lang ang Onyx. Hindi naghanap ng window of opportunity. Pinto yung binuksan doon ng Onyx. Oo, sabi ng Onyx Philippines, boss, wala bang pinto dito, pues gagawin ko. Ba't ka naman kasi dadaan sa bintana? Eh, may pinto naman. Ayaw nila pagkasyahan yung sarili nila doon. Pre, hindi nga eh, kahit nga hindi bintana, kahit pader, dinaanan ng Onyx Philippines. Ginawan tinibag eh. Speaking of which, di ba, doon, pumaldo naman ang gusto dito. Reaching the gold leader doon sa BPI, si King Kong. Ayan na naman yung reach guy natin. Activated. 3-0 and 0. 3-0 yan ha. So alam naman natin na talagang nag-base scale. Pero ngayon naman ay napatay kagad itong si Brusco. Pwede na mag-lord. Kaya lang may ginagawa din si King Kong. Ayan na nga. At nakabutan pa siya. Kirk with a kill. Atras muna si King Kong dito gamit yung kanyang shadow. At ngayon ay may ipit si Kirk. Hindi tumama yung si Bat. Pero tuloy-tuloy ang flow ng doon. Pinigilan nila si Kirk na makaalpas pa. At nakapatay ng dalawa, Twisted. Pero ang daming exchange doon. Pero at the same time, Kelra napansin natin sa taas. Oo, kung ano nga, kung tumama yung SOD, parang napasama pa. Yung Twisted Minds doon, pero si King Kong, wala na shadow. Meron pa. Magamit niya ba yung shadow kill niya para matakasan? Yun nga lang. Cooldown pa nga pala. Ako si Prince ay kailangan din lumayo. Nagamit yung Vengeance Flame. Sabay mga pokes. At si James kahit makunat-kunat, nararamdaman
yung mga apoy mula sa kanya. Oo. Pero ito yung ito yung dilemma ng Onyx. Ramdam mo pa rin talaga yung superiority ng Twisted Minds ngayon pagdating sa team fight as long as it's Oh, no. if it's their own terms. Okay, tumama yung si Bata at ngayon nagamit yung Purify ni Alpha pero hindi siya Pero! makinig. Na-Purify na yun. Nakadalawa na si Gela dito. Sugod ang Super Pam. Pasok na si Escalera at mamamatay si Gela dito. Super Prince! Dalawa na lang ang natitira pero buhay pa rin ang Monster Mage. Oh my goodness! Pagpapaulan ng mga apoy! 4 para sa 3, nagipalitan doon! Pre, in-outplay ni Kelra yung Twisted Minds. Nung namatay siya, wala siyang reaksyon. Wala. Stone Cold player. Ang God laner dito ng Onyx Philippines. Even na nakuha yung Lord for Twisted Minds. Again, this space na nakukuha ng Onyx Philippines, enough to para makapag-farm para kila King Kong, para kila Kelra. And for Twisted Minds, meron naman silang damage meron naman silang scaling in terms of damage, pero nagkakaroon na kasi ng solusyon kay Tama. MP the King. Yung number 1 problem dito ng Twisted Minds is yung pagpasok nung Joy sa kanilang likuran. Si Kelra kaya niya ng labanan si MP the King. And ang isa na lang isipin nila dito is sino ba yung kailangan nilang huliin kasi may nagbabadyang sipa dito si Brusco, lalo kapag online na yung flicker. And for Onyx Philippines, they just needed some time na ma-outplay nga at mahuli nga yung sakit ng ulo na sa MP the King. Naku, And with sarado. that, tignan mo, sa inyo na lahat ang objective. Babawi kami dito sa mga pick-off. Grabe yung poke talaga mula kay Super Prince. Alam mo sa una parang hindi mo iindahin Pero Habang sa tumatagal. kalaunan talagang mahapdi no? Diba? And even the Searing Turn is enough para ma-displace yung posisyon dito ng mga members ng Twisted. Oo, ang dami niya kasing Kumbaga, only to si Super Prince only apoy meron siyang mana. 'Di ba? Ang dami niyang mana, meron siyang Enchanted Talisman, meron siyang Demon Shoes, tapos meron pa siyang HP burn mula sa Glowing One. Glowing Si Super Prince ngayon ang totoong representative ng Pilipinas. Keep the fire- Napakainit. Keep Ibang the fire klase. burning no? Oh, mainit talaga. Alam mo, maganda na ang naging takbo ng Twisted Mind dun Kaya lang yung Fire Nation dumating Oh, everything changed when Super Prince attacked Diba? Nakikita natin ngayon for Onyx Philippines, gana yung ganun. And imagine, kanina, kaya pa siyang abutin. Pero Oo. what more ngayon, 12 minutes into the game, hindi na siya mahawakan man lang ng Twisted. Ang masakit dito, si Prince na yung umaabot sa Twisted Minds. Kanina nakita mo kanina, si Super Prince naglakad papunta sa harap ng backsha. Wow. Tapos nag-ulti. Di ba? Sabi, usually yung ulti ng Valir, pinapapurify yan Oo. Ngayon si Super Prince, di. Ang kailangan ko, mag-ulti ako para mag-proc yung Temporal Rain. Kasi kapag nag-proc yung Temporal Rain, kalahati halos yung cooldown CD. nung kanyang first skill tsaka ng second skill. Oo. So, only talaga yung bursting fireballs na doon. Oo. What more can you ask for kapag ganon yung nagiging sequence for Super Prince? Pero how do you stop those kinds of attacks? Ito yung ito yung masarap kasama sa Samgipsal ng liyab ng apoy. Ano? Yung nagliliyab lagi ng apoy. Ay, Tsaka gusto ko kasama yan. Gusto ko kasama yan. Tsaka nagkukusa magluto. Yun! Ayun, Okay, ayan. nasa Kumbaga- harap niya, niluluto niya para sa Oh, inyo. kumbaga si Prince, pag wala na yung baka, hinahanap niya na, kuya, nasa na yung susunod? Papalit po. Oh, kapalit po. Sinasalang niya na para kakainin na lang dito nila King Oh, Kong. wait lang, si James Baka. Ayan, nag-ulti, oh. Diba? Nag-ulti, oh. Yung Vengeance Flame. Sabay pokes. Oo nga, no? Ginagamit niya yung ulti niya pang sugod. Pre, pinang-temporal rail lang, promise ko sa'yo. Para ma-broke, diba? So, sobrang bilis ngayon, ng capability nila. Hindi na to burst basta Oo, tapos di nauubusan ng mana. Ganyan kadaya yung yung Balir pag naka-Demon Shoes, ng Enchanted Talisman, full CD build, full mana regen. Kasi sapat yung kit Meron kang damage per second from the skills of the Balir. Tapos meron pang HP-based damage Oo. mula rin sa Glowing One. Bursting Fireball, sapat na. Tapos may mga pang-atras pa sila. At ngayon, medyo Kelra, aatras ang Twisted habang may Kelra dun sa baba na tumatrabaho. So, kailangan mag-react din dito ng Twisted. Nahahati na naman yung atensyon nila. And that's the prowess of Onyx Philippines. Kaya nilang aluin, Grabe, baliwin yung katapat nila. Pero Kirk sa likod. Sino mo si Kirk? Ay, pinagsasapak na. Andun na yung fist crack. Ngayon, papasok din itong si Outplayed. Atras Sinipa. muna dito ang Onyx Philippines. Nakasipa na si Brusco. Si Kiko Kata magiging puti rin nila. Mabubuhay pa. Shadow kill para ma-outplay lamang itong si James. Baboy. Pero na-outplay din siya ni Hajisi. Atras muna ata ang magiging call ng Onyx Philippines. Oh! Nakapitas. At si Super Kelra! Prince Kelra! ang mamamatay. Si Kelra gusto na tapusin ang laban. Gusto nang tapusin ang laban. Pero yung Lord ay makukuha. Oh, Escalera! ng Twisted Minds. Buti na lang na doon si Escalera. Lalaban ba dito? Hajiji na lang! Napakasakit sa may No pinto way! ng Winter Crown. No way! Kaya bang Oy! i-survive? Nakatakas si Hajisi at mamamatay.
si Kelra. Kamuntikan pa ang Twisted Mind Stone. Hindi naabot ni Kirk yung nagre-recall na Eve and si Hajizi ay nakadepensa pa. Muntikan nga lang sila ma-outplay doon sa ibaba pero magandang entry mula kay MP the King. James as well, forcing the Hayabusa away from the Lord. Medyo minala si King Kong doon kasi pagkagamit niya ng Quad Shadow pabalik, kasabay niya yung lumilipad na Phobius. Naglatag din dun bigla ng real world manipulation si GC. Said no way out there for King Kong, pero there is a way in naman para sa Twisted Minds. Kabi-kabila yung mga nakikita natin, mga outmaneuver, lahat ng maniobra ginagawa nila. Pero ngayon, bandang baba, babasagin ang Twisted Minds. Mukhang hindi ata papayag ang Twisted Mind na matapos na kagad itong serye na ito. Ngayon gagamitin yung Real World Manipulation. Super Prince kailangan matras. Nasa na ni Kurt yung damage mula sa Twisted Mind. Makakabawi ba sila dito? May nakadalawa na. King Kong naman nakuha ng kill. Si Super Prince ay mamamatay. Ngayon dalawa na nakikita. At dito na si Kelra at papasok. Free hitting. At si James ay nasolo lang yung shadow kill. Babalik ko ba si King Kong dito? Atras mula si ang Escalera at outplayed. Grabe yung palitan! 3 sa 3! Iba yung KK connection. Grabe. Kakaiba Grabe. yung si Kelra, men. Although, selfish. Pero ginawa niyang meat shield yung kanyang mga kampi. Pinangharang niya sa Granger. Nag-sorry naman eh. Sabi niya, boss, dito ako piprihit sa likod Piprihit lang ako. And nahuli pa nila. Sila Haji. Napakaganda nung pagtama ng SOD makita natin sa Ayun, replay. Ang ganda nung ang ganda nung kalas nung RWA. Medyo naghiwa-hiwalay dito yung Onyx Philippines. And after mamatay ni Super Prince, dun lumabas yung KK connection. Kill Tingnan mo, pupunta siya sa likod ni King Kong. Pre, pasalo muna. Medyo low HP ako. Baka makinumero ako ng Sky Piercer Pero as selfish as it sounds na ginamit niya ang mid-shield, pero gumana eh. Kasi importante dito yung survivability muna ng base nila. Above all, ang pinakamaganda doon, nakadepensa pa rin naman yung Onyx, although nabutasan sila. But still, we cannot deny na grabe din yung palag doon ng Twisted Minds. Oo. Ngayon, dikit na yung game. And for Twisted Minds, ang dilemma nila ngayon is nagsiscale pa rin yung lineup ng Tuloy-tuloy. Onyx Philippines dito. Pero tumataas na rin yung damage output dito ni Hajizi. Kumbaga nagiging problem na rin siya for Onyx Philippines. Kaso hindi kasi ganun ka-reliable since ang bibilis nung core heroes dito ng Onyx Philippines. Kaya siya abutin eh. Meron Moscow, pwede siya abutin. And ang hirap patamaan ng kanyang mga skills kasi lalo si Kelra, ang dami niyang dash sa loob ng team fight. Pili ko magiging X-Factor dito yung mga sipay mula kay Brusco or yung mga set ni Kirk. Kasi so far, Twisted Minds, sila na yung nagsaset ng tempo sa team fights. SOD, di lang tumama mula sa Onyx Philippines. Magandang attempt sana bago mag-start yung Lord. Pero dito na magsisimula yung pagpalit ng takbo nitong game na to kasi for Twisted Minds, I think sobrang importante na makuha nila tong Lord na to kasi if hindi, kalaban nila yung Moscow ni Kelra na pwede mag-tower lock. At kanina, ginagawa niya na nga lang din yun. With that, almost 18 minutes into the game, tabla ang ating kill score. Pero sa mga mata rin natin ngayon, ay tila ba delikado pa rin ang sitwasyon for Twisted Minds. Nakabante man sila kanina, pero ngayon ibang kwento na naman ang bubuksan natin. Okay, nagkaroon na sila ng vision na si James ay namataan na i-reset ng Onyx Philippines itong Lord na ito. Ganda At hawak pag-alagala pa rin ng Twisted Minds, nagpo-flow, nagko-control. Sobrang importante nito para sa kanila. Yeah, kaso ang problema, kita ni Brusco, ayun na, pinap na yung Okay. sentry. Ayan Kasi na. kanina pa nakasilip si Brusco, usually yung green na yan, sa gilid ng Lord, yun yung nagiging entry ng Joy para ma-proc yung apat Oo. na rhythm para makuha niya electrifying beats. Pero sa Escalera, ayun na nagmamadali sila! Sinalubong na kagad, Avengers Flame, nagamit na kagad dito yung Super Prince, tulak niya. Pinatras. Pero sa tanong, sapat ba? Hindi! Sanji, sinakuha na ng kill. Kailangan matras. Nagamit niya kagad yung SOD. Ngayon naman si Kirk, sinasalo lang yung damage. MP Oh my as well goodness. ay nagamit yung kanyang electrifying beats. Grabe. Talaga sinagasahaan nila dun eh. Ito yung isang maganda sa backshot. 5-man conceal yan. Ayun, oh. Yung pag-Romolyo, Oh. kahit siya na makisa, okay lang. Papalag dito ang Onyx. Medyo umabate pero si Oy, Kirk. oy, 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 Kelra! Abutan ba nila si Kera? Nasa may bandang kita. Kailangan may mag-react. Ayaw na Makuha sila ba dito pauwi? ni King? Hindi. Ibibigay na nila in outplayed. Ay nakuha na ng tuluyan itong James. Lord na ito. Pero si Bruce Wada magiging next sa target. Agad na James! dito kay Kirk. Papasok pa si King Kong. Nakakabit dito kay James. Pero hindi nag-go. Kahit may shadow kill siya, depensa na lang ang pipiliin ng Super Pam. Nakaka-bad trip yung gulong. Nakaka-bad trip yung gulong ng Twisted Minds. Saka bawal yun. Nagsusunog ka ng gulong kahit anong sunog niya Bawal sa yun. gulong. Bawal yun. Diba? Nagpa-backfire sa kanya. Health hazard yun. Ang problema, kahit sipat-sipatin ni Kelra, feeling ko nagpapabulkanize lang to eh. Nagbabounce lang nga rin. Halos eh. Tubeless. Ayan na. Ayan na. King Kong. Okay.
They see them rolling at ngayon naabante ng konti. Medyo napapalam sa eskalera pero hirap nito. okay lang. Sino ngayon ang Bumaga. kanilang pupuruhan? Si Kirk ata ang pupuruhan nila. Real manipulation na gamit. Si Brusco ay may ipit. Si Kera nasa may bandang kilid. Papasok pa dito si King Kong. Magamit niya ba yung kanyang shadow kill. Pero andun at pumasok na nga rin. Si Kirk ay Pumasok namatay. po sa game number 4 na kung saan dedepensa muna ang Onyx Philippines. Okay, napigilan at napatay na kagad nila or napatay na nila yung Lord doon sa pagsugod ng Twisted Minds. At matagumpay din naman yung pagdepensa na gagawin dito ng Onyx Philippines. Pero kailangan nila rush dito kasi again, sa ikalawang pagkakataon ay nanalo na naman ng Twisted Minds pagdating sa mga Lord skirmishes. Pero babalik tayo midnight sa suyi pa dito kay Brusco. Oh, kailangan talaga makaharap sila ng matinding sipa. Pero kailangan din mahanapan nila ng paraan itong rumoroll yung gulong na to. Lalo ngayon na may immortality na. And if you're Onyx Philippines, kapag nakita mo na rumoroll rito sa eskalera, ang hirap din kasi mag-engage. Oo. And ang problema kasi, wala silang pang-cancel. Nung pang-rollo, kailangan itapon nila yung katawan nila para tumigil sa eskalera. Kaso kahit tumigil siya, ang kasunod niyan, Tortoise Poisons, lalakaran niya kay lahat, magre-revitalize. Sige, patayin niyo ako. Di ba lahat ng mga bumps na nilalagay nila, speed humps na yun Oo. dinadaan, nag-enjoy pa sa eskalera, nadaanan lahat yun. Oo, kasi ang tawag ko dito sa mga ganitong klaseng hero, mga black hole to eh. Hindi yung black hole nung MSC 2020 pero Okay. literal black hole kasi agaw atensyon. Sa Onyx Philippines, lahat ng resources ng Onyx ay kailangan nila magamit para lang mapigilan si eskalera. Kasi if hindi nila pigilan si eskalera, mind you, may damage ang back siya. May HP-based damage din siya. Tapos, kung walang papatay sa kanya, pwede niyang dive in yung mga heroes na yan. And ang masakit doon, pre, pag mo-scope ka, pwersado kong tirahin yung nasa harap mo para may dash ka eh. Kaso naka-plate armor si eskalera. Siya, di ba sa first phase ng picking nila, pinili to kasabay nung Joy tapos biglang pubis back siya sila? Oo, Nako. ano talaga to, no counter. Isa ata to Export sa lang talaga counter niyan eh. Tama. mahirap ito para sa Onyx Philippines. Pero hindi pa rin naman imposible. Again, marami na rin pinagdaanan ng Onyx na madidikit. Tama. At medyo lasunan na mga serye Sobra. sa kasaysayan ng Onyx Tama. Philippines. Kaya sabi kanina, Meda, hindi nagpapanik yung mga Sonics. chill lang. Alam Chill lang, nila sana kahit nga yung sobrang konti lang boy na base turret, kinakaya nga ng Oo. depensahan eh. Tatandaan nyo, sa sobrang daming laso na dinaanan ng Onyx Philippines, pati yung Masha Gold dinaanan nila. Wag mo na paalala. Wag mo na. Pero Wag na. yung Masha na ipanalo nila this season naman. Oo, tama naman. Sa bakbakan. Balita lang, 23 o almost 23-minute game time na po Lord, tayo Lord, at wait yung lang, Lord ngayon ay mukhang itutuloy. Nako, 17K yung buhay. Pero ngayon, si mapupuro Escalera. ata si Escalera. Mapopoy yung mentality niya. Nagamit na rin yung river manipulation. Ang baba na ng buhay ng Lord. Pero si King Kong pa rin. The Sigma Red 3 ang nagtagumpay. Hindi nakapasok ang Twisted Minds. Maganda yung setup ng RWM. Pero yung hold at control ng Onyx dito kay Escalera, kay MP The King, hindi sila binigyan ng tsansa na makapasok sa Lord Pit. Oh my gosh. Ang ganda nung pilit nilang pa-U-turn doon kay Escalera. Binabatay ako, mapupurok na ba yung mortality? Mamamatay na ba siya? But all in all, ang ginawa lang ng Onyx, buying some time, kailangan lang naman paatrasin ng konti. Pero ngayon, puspusan na kailangan talaga umatras ng Twisted dahil kailangan nilang dumepensa. Pangapat na Lord ng laban na ito at hawak ito ng Onyx Philippines. Yeah, wala na yung immortality nung back siya. So this time around, pwede siyang patayin ng Onyx Philippines. Question is, kung kaya. Kung kaya Kasi lang. baka mamaya, ang ending ibuhos nila lahat to sa back siya and hindi na nila mapansin yung Joy at paano na rin yung Granger. May Povis pa na pwede maging problema Povis pa. dito ang Onyx Philippines. Back to the game nga tayo dito. Basag yung baba, dyan mamarcha yung Lord habang ang Onyx Philippines tila ba tinatry control talaga yung wave kahit dito sa may bandang mid lane. Malayo pa yung sa top lane eh. Yung sa gitna, pwedeng maisabay. Pero dapat naka-ready ang Twisted dito Sinalubong. Okay, buying enough time ngayon. Fully makakaapak na sa base ng Twisted ang Lord na dala-dala ng Onyx. James! Si Brusco ay naku po! Hindi ata nakagalaw si Jameson! River manipulation para maprotektahan dito si James. King Kong naman, lalabag yung kanyang shadow. Babalik pa siya with the shadow kill. Si Kirk ay sumasalo. King Kong? Okay, atras Grabe. muna muli. Ito si King Kong. Mr. Pwedeng Crown? habulin ni MP. Pero matagumpay ang kanilang pagdepensa. Basag din yung top lane. At it's a tie, sabi dito ng Twisted Okay, Minds. ngayon, mamarcha, may second chance pa rin na mag-try dito, mag-ateb ang Onyx Philippines dahil nandito na nga lang din ang kumpleto 5-5
eye to eye sila dito. Pero yung kanina sabi natin malayo pa yung minion wave sa taas doon, painunan ni King Kong. Si Haji at si King Dong may sariling minigame eh. Meron Kanina eh. pa sila naghahabol ng dalawa eh. Napa-Winter Crown nga si Haji kanina, hindi niya ni-risk na baka ma-shadow kill siya ni King Kong. Even though nagmukhang na nagpanic si Haji, it was the right call. And for Onyx Philippines, tama ka. It's a tie now between them. Mid lane tower, standing for both sides. Pero nakahinga ang Onyx Philippines. Pwede pa sila mag-farm dito, pero ang isa nilang problema kasi again, no, hindi lang hindi number one problem yung backshot. Kaya siya nagiging number one problem kasi because of Escalera, hindi nila ma-establish yung road nila papunta sa Granger. Yun yung kumbaga lumalabas sa parang siya yung highlight na problema, dilema ng Onyx. Dahil Yes. nga siya lagi nasa harap. Oo. But with that nga, tama ka sa Granger, known ngayon as the number one damage dealer din sa mapa natin. So, Outplayed also has a huge role to play. Oo, sobrang importante nito. At saka, ma-maintain niya kung ano yung posisyon na dapat nandun siya. At ngayon ay mabilisan. Ayun na! Ayun na naman. Ginamit kagad yung Vengeance Flame. Grabe para naman wala to. makalapit. Super Prince, nag-aantay na pagkakataon para Yes, ka? itulak ang mga miyembro dito ng Twisted Mind. River Manipulation na gamit na. At si Kiko pa rin magtatagumpay. Ngayon pasok si James. Tutulak siya dito. Brusco, napop na immortality. Atras muna si Super Prince. Flicker as winning na gamit. Buhay ang Super Fam. May kasama silang May Lord. ulti na naman, grabe. Ayun na, Maximus James! dabutan! Di ba tatapos ito? Si Super Prince ay namatay. Atras na muna dito Oh, si King Kong! King Kong! Kaya niya ba makasurvive? Pop immortality. Makakabili ba dito ng Winter Crown? Hindi na. Hindi na siya nakabili. Oh, no! Oh, Pero yung grabe. loot sa taas pa dumaan. Okay, pwedeng salubungin ito ng Twisted. May wave sa mid May wave sa mid. May makapal yan, makapal yan. Ay, pwede ito, pero at the same Escalera. time, Onyx Philippines, kalmado lang. Nandiyan pa rin sila Kelra, Brusco, and Kirk. Ako, pwede ata nila tapos ito. Si Kayla ay kailangan ng umatras. Tower lock! Brusco, Tower lock! Bibase lang na ang Twisted Mind. Hindi pa tapos ang laban. Twisted Mind takes this game. And with that,